Idol, bago po tayo magsimula sa ating susunod na sumbong at aksyon, may gusto po sana akong ipanood sa inyo, Idol, na video. Gayon din po sa netizens. Gusto ko pong malaman, Idol, and sa netizens kung ano po ang take ninyo o ano po ang komento nyo po sa ipapanood ko pong video. Paroonit po natin to direct. Wala na, I'm surprised. Ay, sabi mo pabilis yan, ko ako. Ay! Panira. Mahalo, maganda mahalo. Ako, pakialaman yan! Dalawang babae niya. Hindi mo naman naiintindihan kasi sinira mo na yung discount. Ano nga yan? Patingin mo yung kamay mo na. Hayop ka, marami akong chinchin. Tanggalin mo to. Hayop. Tanggalin mo na ito yan. Ay, talaga. Tanggalin mo na ito yan. Ano tatanggalin? May tumatawag sa'yo. Iyak ko na siya. Shangi, wala nang boyfriend. Kaya mo Shangi, yung taga... Hindi naklik na ko. Ayaw niya nga. Ay, alam ko nila. Wow! Ang happy, Idol. Okay, Nahuhulaan. sabi ni Malerma Taba, proposing. Sabi ni Julia Andres, wow, nag-propose. Kilig si ate. Sabi ni Glad Trinidad, propose tapos may asawa pala or iniwan. Nelson Baring, proposal. Itong si Al M. Prank. Mukhang may nakahula, Idol. Meron ka pa ipapakita mga litrato? Meron pa, Idol. Direct. Okay. Ganda pa ng tingin ni Sir. Oh. Okay. May mga sing-sing. Aha. Mhm. Okay. So anong tawag dyan? Sige, ano pa kayo? Komento mga netizen. Sana all, sabi ni Jonah Rosario. Ba't mo tinanong yung Shari? Kasi nga, Idol, ito nga po. May twist yung story na yan, Idol. Ito po kasing si Gloriosa Capin, yung babae po dun sa video na ito, mga kapatid. Nirereklamo niya nga po itong si Sergeant Michael Abad dahil nga po, Idol. Napag-alaman niya, nag-propose na siya, Idol. Maganda na ang ine-expect niya sa kanilang relasyon. Ang susunod niyan dapat kasal. Yes, Idol. Okay. Napag-alaman niya, Idol, at nahuli niya, Idol, na ito po palang si Sergeant Abad ay pamilyado na po. At hindi lang yun, Idol. Tama si Glad Trinidad. Yes, and marami din daw po silang mga babae niya. At ang sinasabi naman ni Sarge, hindi ako nag-propose. Hindi. Panoorin yung video naman mabuti. Meron ba ako sinabi na, will you marry me? Yun ang dinidepensa Meron ba? Wala niya, naman ako Idol. sinabi doon. So it wasn't a proposal. Yun ang sinasabi ni Sarge. Tama nga naman. Kung titingnan mo yung video, wala doon na binuksan niya kanyang bibig para sabihin, will you marry me? And hindi siya nakaload, nakasquat lang siya, Idol. At naka-squat lang siya at hindi siya lumuluhod. Na yung traditional naman talaga, dapat nakaluhod tapos, will you marry me? Oo nga naman. Okay, magaling itong si Sarge. Ma'am Gloriosa Capin, magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po, sir. Para po sa inyo at para po dun sa mga netizen na nakapanood ng video, nag-propose po si Sarge. Opo, kasi po nangako po siya na magpapakasal daw kami sa Binangonan. Yun po ang sabi niya, siya po ang may mga plano niyan. Kasi taga Binangonan po yan. And then because of that, nagsama na po kayo, nag-live-in kayo. Opo, sa batalyon po, sa Ragay. Pumunta ko kayo dun sa kanyang assignment at nag-live-in kayo dun sa loob ng kampo. Hindi po, sa baba lang po ng kampo. Taga doon din po kasi ako, sir. Taga doon po yung magulang ko. Sa baba ng kampo, pag lumalabas siya ng kampo, doon siya tumitira sa inyo, sa Opo. kinuha niyong bahay. Opo. Paano nangyari? Nasabi niyo at nalaman niyo pala na may asawa. Sir, naka-recover ako ng isang memory card na may mga copy po doon na video na parang family bonding po nila sa swimming pool noong 2015. Okay, sabi ni Connie Osaria, sorry madam, sabi ni Connie Osaria, will you be my other woman?
Sabi na netizen Hindi nyo. Zen Idol. Okay. Sandali lang po, ma'am. So ma'am, anong pinakareklamo nyo ngayon, Ma'am Gloriosa? Sir, ubaya ko na po sa inyo kung ano po ang maganda po para sa kanya. Kasi doon po sa barangay namin, sa lugar po namin, halos po buong tao doon pinahiya niya po ako. Pati po yung tiyahin ko po kasi naging kalaguyo niya rin po pala. Pati tiyahin nyo? Opo, na-recover ko po yung mga video po na voice record nila, pagaling po nila pag hotel po nila, kung ano po yung ginawa nila sa hotel. Nasa akin po yun. Ang dami. 1, 2, 3. Ang dami po niyan. Okay. Ang babae pong naka-record dito, almost 8 po. 8! Bukod sa amin. Daig pa si James Bond. Kahit po yung ex niya na parang bagong panganak na nag-asawa na, inaayan niya pa po eh. Sargento. Sir, papo sir, Sir Idol. Yes, sir. Sir, Magandang hapon po. magandang hapon po, Sarge. Sarge, sabi po ni Ma'am Gloriosa, nag-propose ka sa kanya at nag-live-in kayo at malaman-laman niya, meron pala kayong asawa at marami pang iba. Kasama pa doon yung tiyahe niya. Ano pong reaksyon niyo, Sarge? Sir, bali ganito po yan. Nakita niyo naman po siguro yung video na sinasabi niya. Opo. Totoo po yun. Then, wala po akong sinabi sa kanya, sir, napakakasalang po siya. Alam niya po na may asawa ko, sir. Since before pa po, hindi pa po kami nagkakaroon ng relasyon, alam na po niya na may asawa ko, sir. Ah. Yun po ang katotohanan, sir. Sinabi niyo po sa kanya na may asawa kayo. Opo, alam po niya, sir. Yun yung sinabi ko kagad sa kanya. Hindi ko po tinago, wala po akong sinabi na wala akong asawa, sir. Yan Ah. po yung totoo, sir. Alam po ng Diyos yan, sir. Okay, sige. Ma'am Gloriosa, para maging patas kami rito, madam ha, alam mo pala na may asawa si Sir, so ba't ka nag-expect ng kasal from him when he's already married? Hindi sir, nalaman ko na lang yan sir, late na. Kasi po ang dami niya pong sinasabi, binigyan niya po ako ng separation pa nung nalaman ko. Tapos ang sabi niya po, magkapatid lang yung nanay nila, kung hindi po valid po ata yung mga kasal-kasal nila. Ang dami niya pong sinasabi. Okay, ma'am, pero alam niyo na kasal siya. Hindi po, nalaman ko na lang po nung na-recover ko po yung memory. Dahil po, yung mga memory niya po, may mga nakalagay pa po doon nung 2015. Pero 2017 na rin po kami nagkakilala. Mrs. Abad, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rafitur po. Okay, ito pong si Mr. Abad, si Sarge, inireklamo po nitong si Miss Gloriosa Capin at dahil niloko po siya, nagpanggap na binata, kaya nakipag-live-in siya rito. Yung pala, si Mr. po ninyo, marami pang ibang babae. Alam niyo ho ba ito, Madam Gina? Alam ko po, sir, na siya ang naging kabit ng asawa ko. Kasi may mga ebidensya po ako na galing rin mismo sa kabit na yan, na siya rin po ang nag-send sa akin, na wala sana akong alam, Sir Rafi, na sa mga ginawa nilang dalawa, siya rin mismo ang nagbigay sa akin ng idea at ebidensya. Kaya nalaman ko po, Sir Rafi, na silang magkalaguyo. Yung sinasabi niya po, sir, na separation, non-legal separation, sir. Di ba may binabanggit po siya? Opo, legal separation daw po, Siya ma'am. rin po ang nag-send sa akin. Yun po, sir, alam niyo yun kasi requirements po yun, sir, sa pagbuha nila ng sasakyan na hindi niya sinusoli hanggang sa ngayon, iniilit na po yan ng bangko. Nasa kanya po silang sasakyan, ayan. Pero ma'am, Conjugal property po yun, sir, eh. totoo, Madam, I agree. Pero ma'am, hindi ba kaya nagsasabi ng totoo itong si Ma'am Gloriosa na niloko siya ni Sarge at nagpanggap talagang binata at nung malaman niya, madiskubre niya na may asawa pala itong si Sarge, kaya ang ginawa ni Ma'am Gloriosa ay ipinaalam niya sa inyo na, ito palang mister nyo, may ginagawang kalokohan at ako ngang karelasyon, etc. etc. And you should be thankful kung totoo siya. Sir, hindi po, alam po niya na may asawa itong asawa ko. Kasi po, sir, ganito po yon. Okay? So, tuwing po, sir, umuwi sa akin ng asawa ko, pag bumabalik po yan sa trabaho, nagpapaalam sa akin na babalik niya sa trabaho, pagdating po niyo sa kanya, ginagamit po yung number ng asawa ko para po iparinig sa akin ang pag-uusap nilang magkalaguyo. Kaya paano niyang hindi malalaman na may asawa akong, ini-stalk nga ako niyan eh. Kinuha yung number ko, kinetext ako, pati yung mga FB ng anak ko, kinukuha ng kabit na yan. Ma'am Gloriosa, medyo nalilito na ako rito kung sino sa inyo nasabing totoo, pero may mga magagandang point itong si Mrs. Abad. Kausap na lang po kay Ma'am Gloriosa. Ma'am Gina, go ahead po, Mrs. Kausapin niyo po si Madam Gloriosa. Ano bang problema mo, Gloriosa Basmayor? Ba't hindi mo ko pinapatahimik? Ano pa bang gusto mo? Ipinaubaya ko sa iyo yung asawa ko ng matagal na panahon. Hiniya mo ako sa Facebook, pati yung mga anak ko, binubuli mo ako. Ano ba bang kulang sa'yo? Ipinaubaya ko sa iyo ang asawa ko, ha. Ma'am. Bagong opera ko ngayon, alam mo ba? Kung mag-aspin ako. Ano bang kulang? Ibinigay sa'yo ng asawa ko yung para sa akin na ibigay sa'yo. Nanahimik ako ng matagal para sa kapakanan ng pamilya ko at mga anak ko.
Kailangan ba bang dumating kayo sa puntong magreklamo kay Sir Rafi Tulfo? Baliktad yata, dapat ako ang magreklamo kay Sir Rafi Tulfo. Ako ang legal na asawa. Ano ba bang kulang sa'yo? Ang tagal mo naman akong hindi mo ko pinapatahimik. Pinasadahan mo ako dito sa lugar ko, dito sa pamamahay ko. Binibidyo mo ako. Ginulo mo ako dyan sa barangay namin. Ipinahiya mo ako dyan, pati ang asawa ko. Ano ba bang kulang sa'yo, Gloriosa? Sagutin mo ako ngayon. Nandito tayo ngayon kay Sir Rafi. Totoo po yun, sir. Pumunta ako dyan. Nagpatawag po ako sa barangay dyan para po makaharap po sila kasi dalawa po sila dyan. Mayroon pa po siya dyan na babae na kumari din po nila. Ang asawa po sundalo. Pumunta po ako sa kapitan dyan. Pinatawag ko po sila kasi ang nagbigay din po ng idea noon sa akin. Si Sergeant Abad po, nag-open po siya ng Facebook account na Kapin Suspect. Ngayon, sir, ang sabi niya, hindi daw po ako makakalabas sa barangay San Ticon, saka sa barangay San Roque na buhay. Dadamputin daw po ako ng pulis, ng mga barangay, at nakablatter na daw po ako. Yung pong mga location na yun, sir, ibinaybay ko po yun, inisa-isa ko po yun, sir, binigyan ko po ng panahon yun, hinanap ko po yun, kahit po almost 3 hours po ang biyahe noon. Sir, pagdating ko po sa pulis, wala po akong blatter. Ngayon, sir, pinasa po ako sa barangay, kapitan po nila yan. Pagdating namin dyan, sir, di nakausap ko yung kapitan dyan, wala rin pong blatter. Ngayon, sir, tinuro sa akin kung saan yung lugar nila. Tapos, sir, kinausap ko rin sa telepono yung kumari nila na babae din ni Sergeant Abad na ang asawa, Sir Sundalo. Hindi rin po pinaharap sa akin yan kahit po sino po Teka sa kanila. muna, si Sergeant Abad, meron pa siyang isang kabit na asawa rin ng sundalo? Opo, kapitbahay po nila dyan. Kumari po nila, ninang po sila nung anak nung babae. Okay, saka sandali nung po, sundalo. Mama. Sergeant Abad. Sir, idol, sir. Opo, opo. Bakit ako- marami kayong babae, sir? Pati ba naman yung asawa ng iyong kapwa sundalo, kinatalo nyo? Sir, ganito po kasi yan. Bali, hindi naman po kami nagkita in person. Through cellphone lang po. Kasi meron po akong mga, yun nga po, sabi ko sir, may mga confidentiality po sana ako na hindi dapat mabanggit sana, sir. Opo, sige, wala tayong babagit mga pangalan, sir, doon sa mga girlfriend mo. Opo. Pero sir, Yung mga- asawa po na hindi ka pa nakontento kay Mrs. merong Gloriosa Capin at hindi ka pa nakontento talaga kay Gloriosa Capin, meron pang asawa ng isang kapwa sundalo mo. Ay sir, meron po kasing voice record lang siyang nakuha sa memory card kasi yung memory card ko nga po sir, kinuha niya nang hindi ko alam. Okay, sige, sabihin na po natin, sir. pinakialaman niya, kinalikot niya. Pero sir, totoo ba pati yung asawa ng kapwa mo sundalo tinalo mo? Hindi ko po pinakialaman sir, hindi ko po tinalo. Alam po ng sinasabi niya na tao, nag-usap-usap po kami, wala pong ganong nangyari. Narinig lang po niya sa voice record sa cellphone sir kasi naka-direct voice record po kasi yung cellphone na dikipad noon sir na nalalagyan ng Okay. memory card. Ano pong nakalagay wala doon? po katotohanan, Ano po? sir, na pinakialaman ko po yun sir. Hinala lang po niyan sir kasi ang pinapaniwalaan niya sir, yung narinig lang niya doon sa cellphone sir, sa memory card sir. Ano po narinig niya po doon? Ano po yung boses na nandun? Yung nga po sir, yung sinasabi niya na meron po akong kalaguyo na kumari sandali po. ko na sinasabi niya. Para malaman ni Mrs. Gloriosa, ano pong napakinggan mo doon? Magkikita po sila, sir, mag-hotel sila. Tapos ang usapan po nila doon, mag-hotel sila sa loob daw po ipopotok. Tinatanong niya po yung babae. So kung meron yun, hotel recorded. po. Magkikita sila at sa loob ipuputok. Huwag makita yung pangalan. Opo. Okay, napakinggan mo yun. Okay, so, Sarge, magkikita kayo ng asawa ng sundalo at sa hotel at sa loob ipuputok. Anong ibig sabihin po noon? Sir, yun po, sa cellphone lang po yun sir. Hindi ko po itatanggi yun sir. Pero wala pong nangyaring ganun sa personal sir. Nagkaharap-harap po kami. Kaya nga nag-usap po sir, kami. wala nga po mangyaring personal. Pero sir, bakit ka nakipag-usap sa asawa ng kapwa mo sundalo para sabihin sa kanya, kahit hindi nangyari ito, hoy, magkita tayo sa hotel at sa loob ko ipuputok. Why would you do that? Hindi sir, bali ang totoo po nun sir, meron lang po akong sir. Information nga po sir na kinukuha lang sir. Pero after that po sir, tinigilan po namin sir. Kaya mas, alam mo Sars, ang nakakatakot dito Sars, pag nalaman nung kapwa sundalo mo, baka magbarilan kayo. Hindi po sir, nag-ayos na po kami sir, okay na po sir. Okay na kayo ng asawa? Okay na kayo ng asawa? Nag-usap-usap na po kami kasi nung time po Okay. na ginugulo niya yung pamilya nung kumari namin sir, na sinasabi niya sir, nag-usap-usap po kami sir. Okay. Nagpunta po dito mismo sa bahay namin sir. Nag-usap Okay, sige kami sir, dito, sige sir. Kung okay na po yung sundalo, yung kapwa mo sundalo, then who am I na para pakialaman pa yan kung totoo lang nag-okay na kayo. Ngayon sir, yung anti raw ni Gloriosa, tinalo mo rin? Hindi po sir. Yun po sir, yun po work related po kasi sir eh. Yun po yung sinasabi ko po sana sir na confidentially po sana sir, na wag Okay. na mabanggit sir kasi Sige, hindi pa pabanggit ang pangalan. talaga, sir. Sige po. Mrs. Abad, Ah, totoo ba yung asawa ng sundalo na
sabi niya, kinausap niya, recorded, mag-hotel, doon puputok. Hindi naman daw natuloy, pero magkaayos na sila nung sundalo, nakapwa niya Okay na sundalo. po sir. Lagi po. Okay na po kami noon eh. Nagkaayos Okay na kami na. kasi po ginugulo din po yan ni Gloriosa Basmayor. Ang gusto niya, ewan ko ba sa babaeng yan kung anong, bakit siya nagagalit sa mga nagiging kaano nito. Dapat ako ang nasa lugar niya, hindi siya dahil kabit lang siya. Ako dapat ang nasa lugar niya. Baliktad ngayon eh. Apo. Saka po sir. Ma'am, okay na po ma'am, kami sorry po. ma'am, kung tutuusin, si Gloriosa ma'am, kakampi mo ito in a way, in a certain degree. Kasi nga po, sinasabi niya sa inyo ngayon, yung mga kalokohan ni Sarge, just in case na hindi mo pa alam. Alam Opo, ko na po yan lahat dahil sinabi niya na po yan sa akin lahat. Siya mismong kabit na yan ang nag-send sa akin para nalawan ko po lahat. Namin okay. saka po ang kaming mag-asawa, nagkausap na napatawad ko na rin siya sa mga ginawa niya kasi tao lang din naman siya, tao din naman ang kabit na yan. Ano ba kasing gustong gulo ng babaeng yan? Shari, magbasa ka mula sa dulo. Luisa Anton, bitter lang niyang kabit, idol, kaya sinisiraan ng todo si Sarge. Isa rin naman siyang Makati. Okay. Sabi naman po ni Matet Cruz, Gloriosa, anong ipinaglalaban mo? Alam mo naman pala na may asawa, give up ka na, ang tanda mo na. Galing po kay Lovely, di ka na lang ata makamove on, Ate Gloriosa. Iniwasan ka na nga ni Sarge. Sabi po ni Olivia May, ang kapal mo din, Sarge, malamang magseselos yan kahit sino pa yan. Sabi naman po ni Edward Likiran, babaliktad pa ata ang nagrereklamo. Si Karen Yanagidate, ikaw pa ang malakas ang loob, sumugod, bet ka. Jimmy Tan, original. Okay. Pak, Andrew Cortez, ang galing ni Gloriosa mas selosa pa kay legit. Ma'am Gloriosa, ano kaya mag-ayos na lang kayo ni Ma'am Gina? Total, yung mga dating sinumbong mo kay Ma'am Gina na umano'y kalaguyo ni Sarge, nagkaayos na pala sila ni Sir. Mrs. Abad at nung mga asawa noon. So bakit ikaw na lang hindi makipag-ayos dito kay Mrs. Sir Abad? Rafi, Ma'am. pumunta po ako dyan sa lugar nila kasi po makikiharap po sana ako sa kanila. Kakausapin ko sila pero wala pong humarap sa akin kahit isa kasi ang sabi po ng barangay kapitan baka po magkapatayan kasi mga sundalo to sundalo. Kahit po yung kumare nilang babae niya, nakabit niya rin po dyan. Pinuntahan ko rin po yun, pinatawag ko po yun pero hindi po kami pinagharap. Saka hindi po totoo na sasabihin po nila na magkaayos sila kasi nung time po na yun, yung babae po, kachat ko rin po yung babae. Kaya lang po, natakot lang yung babae kasi kakakasal lang po nila nung June 15. Attorney Garrett, Yes, Sir Rafi. nakamonitor ka ba? Yes po, nakamonitor. Okay. Ano yung takeaway mo rito? Well, Sir Rafi, meron tayo first yung criminal liabilities natin. Yun yung unang gusto kong hawakan. Una-una kasal si Sir and hindi po sapat ang isang legal separation upang ipawalang bisa na ang kasal. So, ano ang effect nun? Technically, under our laws, kasal pa rin po siya. And anything na gagawin niya kasama ng ibang babaeng hindi niya asawa, ay pwede pa rin po i-consider as concubinage. Hindi po natin kailangan i-prove na sila'y nagtalik. Sila po ay admittedly nag-live-in. At dahil po sila'y nag-live-in, pasok na po sa concubinage yun. There is a Pero teka problem, muna, sir, with our- si Mrs. I'm sure hindi Yes. magkakaso kasi dapat kung concubine yung magkakaso dyan, si Mrs. Exactly, Sir Rafi. Yun nga po yung naunahan niyo po na naman po ako. Ang sasabihin ko po sana, that's our main problem sa criminal liability. Hindi po willing ang ating complainant. So, we should bring this, since siya po ay sundalo, we should bring this to the Provost Marshal or sa Court Martial ko, Sir Rafi. Under Articles of War, number 97, sinasabi po doon na kapag gumawa po ng isang conduct na nakakasira ng pangalan ng ating armed forces ng isang sundalo, pwede po silang madismiss sa serbisyo. Tingin ko po yun ang pinaka-effective way natin dito para makagante. Article 97 Yes, sir, ng Articles of War. Yes, sir. ng Articles of War. Salamat, Attorney Garrett. As usual, No thank you very problem, much. sir. Ingat kayo nila Grayson. Okay. Hug mo na lang kay Grayson mamaya. Okay. Ma'am Gloriosa, narinig po sabi ni Attorney Garrett. Opo, sir. Okay. Pero po, sir, Sa yung criminal, sinasabi po wala ng- po kayong criminal case na pwedeng Opo. maisampa sa kanya. Opo. However, sa admin Article 97, Section 97 sa Articles of War, meron Opo, ka. opo. Pwede maisampa sa kanya. Ma'am Gloriosa, at least malinaw sa iyo ngayon as far as Hindi, sir. Sa akin naman po, sir, hindi naman po ako naghahabol. Ngayon po, sir, umalis na rin po ako doon. Tapos po, sir, yung mga apartment po namin, may apartment po kami sa Pili. Sa division po, sa 9IB, hindi niya rin po bayad. Tapos po, nilipat niya po ako dyan sa malapit po sa detachment niya po, sa Pasakaw.
Amsor, hindi niya rin po bayad mula nung August. Tapos po sir, wala na po ako doon. Ma'am, pabayaan mo na po yung mga apartment na hindi bayad, hindi niya binayaran. Eh siya naman masisira doon. Okay? Habulin po siya nung may-ari ng apartment, pupuntahan yung AFP. Don't worry about that. It's no longer your problem. Opo sir, tapos yung sinasabi niya pong sasakyan, yung sasakyan po talaga nasa akin. Okay, Pero yung po sasakyan ito, niya po ma'am, yung sasakyan po na nasa iyo, pakisoli na lang po yun. Yung sasakyan po sir nasa akin. Pero po nung kinuha po namin to, siya po ang nag-down. Pero yung hulog po na sunod-sunod ako po naghulog. Kaya lang po nagka-problema kami, hindi ko na po hinulugan. Tapos po nung time po na yun, Okay, ma'am, para mapaiksin tayo. So then, ma'am, kung hindi mo na kayang hulugan, ibalik mo na lang po yung sasakyan. Sabi niya ma'am po kasi sir siya ang mahulog noon, hindi naman po ako. Kaya nga Ako ma'am, ma'am, kung gayon, alam mo na pala ang sitwasyon, eto na, lumantad na sa iyo, bumulaga na sa iyo yung tunay na sitwasyon, then return the vehicle and that's it. Tapos ang problema. Opo. Tapos po sir, yung sinasabi ng babae na nanggugulo, hindi. Ako po sir, kinakausap ko po sila sir, pinuntahan ko po sila. Okay, ma'am. Sir, kaya, Okay, ma'am. Sorry, sisingit ulit ako. Pero mabilis tayo. Ma'am, kaming bahala, pag-aayusin namin kayo. Po. Okay? Sergeant Abad. Opo, sir, idol. Okay, so pag-aayusin ko na lang kayo. Kayo, ni Mrs. at saka nitong si Gloriosa na para wala ng away, wala ng gulo. Tapos na. Right here and then. Okay? Opo, yun din po yung matagal ko na rin gusto, sir, yung magkaayos na po kami, sir, para matapos na po yung, kasi hirap na rin po kami ng pamilya namin, sir. Ako, hirap na rin po ako, sir. Mrs. Abad, Po. okay ba sa inyo, ma'am? Pag-ayusin ko na lang kayo ni Mrs. Okay na ni po Miss sir, Gloriosa? para sa katahimikan po ng lahat ng pamilya namin. Ay, salamat po. Okay, ma'am Sa Gloriosa. akin, sir, wala po sa akin, sir, problema kasi matagal po akong nanahimik. Yan lang pong kabit na yan talaga ang hindi natigil. Hindi po ako tinitigilan yan. Binubuli po ako ng kabit na yan. Naku po. Okay. So, Ma'am Gloriosa, ayan, si Mrs. nag-reach out na. Willing siyang makipagbati sa iyo. Sir, willing na willing yan sir kasi ang inaantay lang niyan yung makuha yung kamatayan niya, yung maklim niya yung kamatayan. Ma'am, sorry, wala ka nang pakialam doon kung anong hinihintay niya. Opo, Karapatan, alam ma'am, ko po karapatan yun. niya yun dahil Mrs. siya. Kung ano man mga benefits meron itong si Sarge, karapatan ni Mrs. Abad dahil siya ang pinakasalan at hindi ikaw. Lahat ng mga benefits pwede niyang kunin. Karapatan niya yun, ma'am. Huwag mo na pakialaman. Ma'am, ang pakialaman mo na lang yung magbati kayong dalawa. Pwede? Para matapos na? Hindi po, magpapile po sana ako ng kung ano yung case na para sa kanya sa armed forces po. Ma'am, alam niyo, ma'am, I'm here na para pagbatiin kayo na lang. Kasi kung tutusin, ma'am, nagrabyado rin to si Mrs. Ma'am, pareho kayong victim. Ma'am, okay. I'll consider you as a victim dahil kung totoo nga halimbawa, hindi mo alam na meron palang asawa to si Sarge, niloka. However, victim din po si Ma'am Gina rito. And then, Ma'am Gina, Mrs. Abad being a victim, I hate na to do this. Pasibak natin servisyo Sergeant Abad, paano naman tong victim na si Ma'am Gina? So it looks to me, sandali ma'am, it seems to me that you are being selfish. Both of you are victim. Therefore, dapat po ma'am kayong pareho na nagiging nagsisimpatay sa isa't isa. Maliban na pag sinabi ni Mrs. Abad na, sige, Rafi Tulfo, ipa-dismiss natin yung asawa ko. Ganun bang gusto mong mayari? Sir, Hindi hindi niya yun, sir, po. Kasi gagawin. po, paano po Kasi yung takot mga siya, anak sir, ko? mag- Lalo ngayong bagong opera po ako. Oh, Wala okay. po ako sufficienteng dumarating sa akin. Umaasa lang po talaga ako sa asawa ko ngayon. Okay, sige po. So, hindi ko po... Kaya po, hindi ko po pwedeng ipatanggal ang asawa ko. Kasi nga po, kaya nga po ako nananahimik sana. Naiintindihan ko sana yung babae na yan, nakabit na yan. Kaso, hindi po talaga ako tinitigilan yan. Kaya mas magandang siya ang pumunta po sa inyo para matapos na po ang gulong ito. Okay. Ma'am Gloriosa, Apo. victim din po si Mrs. Abad. Ako rin po. Kaya po Pareho po nakipag-ugnayan kayong ako sa victim. kanya. Opo, Ma'am, pumunta po therefore ako kung sa- pareho po kayong victim, ako po'y gigitna. Hindi po ako tutulong. Sorry, madam. Kasi ma'am, kung Opo. tutulungan ko kayo na para habulin itong si Sergeant Abad, paano naman po itong victim na si Mrs. Gina Abad na ayaw ko naman din na mawalan ito ng pamilya at yung kanyang mga anak madadamay kapag nasibak itong si Sergeant Abad, paano naman po yung kanyang mga anak? May mga anak din po ako. Ganon din po. So ma'am, sorry ma'am, I'll be in the middle. Maliban na lang ma'am kung itong si Sergeant Abad ay irereklamo din ni Mrs. Abad, ibang usapan yon. Wala akong pakialam kahit na sabihin natin nakakaawa naman siya. Sabihin ni Mrs. Abad, go ahead, pareho kami magreklamo. Sorry Mrs. Gloriosa, that's all I can do for you is na nalaman naman ninyo ngayon ang katotohanan. Okay ma'am? Opo. Ma'am, makipagbati ba kayo? Hindi. Hindi na po siguro. Papile na lang po ako ng case dito sa Port Bonifacio. Sige, ma'am. Galing na rin po ako doon. Go ahead, ma'am. But, ma'am, sorry, madam, I'm not gonna help. Kasi, ma'am, i-consider ko rin po itong kalagayan ni Mrs. Abad. Dahil alam ko po, ma'am, naging biktima rin ito si Madam
Gina. Okay, Madam Gloriosa. Yung ginawa niya, may kasalanan pa rin kasi... Opo, kasi po, pero sa ma'am, ito totoo- ma'am, narinig mo na ma'am. Sinabi ko sa inyo, sinabi ni Attorney Garrett, Section 97 sa Articles of War, yung pong gagamitin nyo pag magreklamo kayo doon, okay? Ako doon nung Friday. Sige po ma'am. Okay. Salamat po, Mrs. Gloriosa, kung ganon. Ingat po Opo. kayo palagi. Salamat po, Mrs. Gina Abad, Madam. Opo, Sir Rafi. Magandang hapon po, Madam. Sargento Opo, Michael sir. Abad, magpakabait na kayo, Sir sir. Rafi, Apo. sana po matulungan niyo po kami na malutas po itong problemang ito kasi po gusto na po talaga po namin na ma-solve po ang problemang ito. Kasi po, ang iniisip ko rin po yung pinabukasan ng mga bata. Ako sana, gusto ko na willing ko na sana, ako willing kong makipag-ayos kay Gloriosa kasi nga, para matahimik na yung anak kasi may anak siya, may anak din ako. Pero Okay. kung tutuusin nga po, sir, ang dami niya pong pero sana maayos na natin dito, Gloriosa. Magpaayos ka na rin sana. Kasi nga kami, okay na rin. Kasi ma'am, kung totoo yung sinasabi nyo, hinaharas po kayo ni Gloriosa, meron kayong pwede maikaso sa kanya. So para maging patas, pwede kayong mag-counter. Ano po mga pangharas bang ginagawa sa inyo halimbawa? Binabantaan po ang kaming mag-iinang, ipapatay niya. So grave threat versus admin case. Yung grave threat is Opo. criminal case. Buti pa ako, sir. Mayroon ako niya. Nagawa sila ng Facebook na hindi Okay. ako makakalabas ng buhay sa lugar nila. Sa barangay Santikon, sa barangay San Roque. Ma'am, ganito na po, humaba na tayo. I'll have to cut this off. Susubukan po namin pag-ayusin kayo off-air. Pag hindi, you guys can go your ways. Pareho kayong victim para sa akin. Kaya susubukan namin pag-ayusin. Kung hindi, kung ayaw nyo makipag-ayos, then go ahead. Total, alam niyo naman po kung ano mga pwede nyo maikaso isa't isa. Okay? Pero magbasa lang ako ng ilang comments Sige. po ng netizen dito, Idol. Sabi po ni Hunida Pundato, kaya siguro nagre-react pa yan si Kabit dahil gusto niya lang maghumingi ng sorry yung lalaki. Ang sabi naman po ni Loisa, ikaw dapat ang kasuhan, Kabit. Mahiya-hiya ka nga, uy. Sabi ni Zetli, ano pa ba ang hinahabol mo, bet ka? Alin Egizabay. Nonsense ang mga pinagsasabi ni Kabit. Sabi po ni Cassandra, ate girl, gising, wala na kayo, move on na, 2021 na. Ginigigil mo ako eh. Si Digna Sabado, walang kabit na mananaig, legal wife pa rin ang magwawagi. Okay. Sige. Yun. So, subukan mo, Sherry. Pag-ayusin sila. Sige Pag po. hindi nagkaayos, then magdemandahan silang pareho. Okay. Noted po. Sige. Ma'am Gloriosa, Yes po. ganito po ha, paghaharapin po namin kayo sa barangay, kayo po ni Ma'am Gina and ni Sergeant Abad. And kung kaya po sa opisina po mismo ni Sergeant Abad, i-ano po namin ito sa kanyang commander para po makapag-settle kayong tatlo. Ngayon ma'am, kung wala pong nangyari sa barangay o dun sa opisina po ng kanilang commander, that's the time po na kailangan na po nating mag-file po ng kaso sa korte. Okay? Pero ma'am, mag-ingat lang po kayo dahil kapag sinampahan niyo po ng kaso, ito pong Mrs. at Sergeant Abad, doble po ang maikakaso po sa inyo ni Mrs. May pakikiapid po na mai-involve dyan, ma'am. Okay? Opo, lagi naman ako, ma'am, nanonood sa inyo. O, yun. Kayo din po ang inaalala namin dito kung sasampahan niyo po ng kaso itong si Legit at si Sergeant Abad, baka doble po ang maikaso po sa inyo ni Legit. Okay? Kasi ma'am, may pakikiapid na involvement dito. Pero ma'am, gayon pa man ma'am, antayin niyo po yung tawag namin ma'am. Ngayon po ma'am, pagbaba po ng tawag po na ito, ikino-coordinate na po namin ito sa kanilang commander at sa barangay po. Opo. Thank you ma'am. Bye-bye po. Mga kapatid, meron na po tayong 18.1 million subscribers sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. And make sure na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Maraming salamat po.